makatulong kung sakaling makita uli yung aswang. Pupunta siya rito para magsabi. Mabuti naman si Mang Onyok ang nilapitan mo. Mapagkakatiwalaan ng taong yun eh. Pero sigurado ba siya sa nakita niya? Baka mamaya, maling akala lang pala, namamalikmata. Hindi naman po. Ramdam ko po sigurado siya nung nakausap ko. Malalaman po natin sa sandaling lumitaw ang aswang. Magpahinga na po kayo, Nay. Hindi niyo naman kailangan sumabay sa pagpupuyat ko O sige, kung sakaling dumating si Onyok mamaya, wag mo na akong sabihan. Dumiretso ka na sa gagawin mo. Magpapahinga na ako. Sumapit ang madaling araw. Nag-aantay pa rin si Cora. Palakad-lakad sa harapan ng bintana, pero hindi dumating si Mang Onyok. Inisip na lamang ni Cora na baka hindi nagparamdam ang nilalang. Kinabukasan, umugong ang usap-usapan tungkol sa halimaw. Marami ang nagsabi na napansin ito kagabi. Nagpaparamdam sa pamamagitan ng pagdapo sa mga bubong. Wala namang nabalita ang nabiktima. Parang masasabi ko talagang sinumpa yung kabilang sityo. Sunod-sunod ang pagpaparamdam ng aswang. Ano bang ibig sabihin yan? Bawat bahay talaga dinadapuan eh. Naghahanap siguro ng mabibiktima. Mabuti na lang kamo, hindi na nasundan yung pagkamatay ng yumao mong kumari. Diyos ko, lilipat na lang siguro muna ako ng bahay, babalik na lang ako pagpayapa na. Kabilang sityo ang ginagambala. Malay mo, sa susunod na gabi nandito na yun, nakakatakot. Kami din parang lilipat din muna. Hindi ko na kaya yung nangyayari sa lugar na ito. Tapos ang kalaban pa, hindi naman hayop, aswang. Naagaw ang atensyon ni Cora nang makitang papalapit sa kanilang bahay si Mang Onyo. Dumiretso ito sa pagpasok, balisang-balisa. Mang Onyok, ano pong nangyari sa inyo? May nakita po ba kayo? Nakuperma ko. Tama. Babae ang aswang. Hindi ako makapaniwala. Pamangkin. Pamangkin ng tatay mo. Anak ng kapatid niya sa ina. Yung nakatira malapit dun sa dulo. Nakita ko siya kaninang madaling araw. Inabagan ko talaga ang muling pagpaparamdam. Sinundan ko tapos, nang magpalit ng anyo, bumungad sa akin ang pamangkin ng tatay mo. Kaya natagalan ako sa pagpunta rito. Hanggang ngayon nagulat pa rin ako eh. Hindi ba alagad ng simbahan ng mga magulang noon? Paanong naging aswang ang anak gayong malapit naman sila sa Diyos? Napatitig si Cora. Hindi matanggap ang narinig. Maging ang ina ay natahimik sa pagkagulat. Parang bagong aswang nga lang eh. Padalos-dalos pa akong kumilos. Balita ko kasi, ilang araw nang wala sa tahanan ng mga magulang. Sumama sa misyon ng simbahan sa ibang bansa. Ano, matutulungan ba natin yon? Wika ni Mang Onyok. Walang maisagot si Cora na natiling nakatitig. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang tatlo. Makalipas ang ilang sandali, nagpaalam muna si Mang Onyok. Anak, tapatin mo ko. Kaya mo bang harapin ang pinsan mo? Alam kong merong hindi pagkakaintindihan sa panig nila. Pero iba ang usapin ngayon. Kailangan may kumilos lalo pat mag-isa lamang ang pinsan mo sa kanila. Kung matatagalan sa ibang bansa mga magulang, walang pipigil sa pinsan mo. Gagawin niya ang gusto niyang gawin. Hindi kita pinipilit ha. Ikaw ang bahalang magdesisyon. Napabuntong hininga si Cora. Sa katunayan, wala siyang maisip na solusyon sa problema. Ngayon lang niya naramdaman ang takot na pumuksa ng aswang dahil ang makakalaban ay kadugo. Iniwan muna siya ng ina para makapag-isip-isip. Pagkatapos matimbang ang lahat, nakabuo ng pa siya. Nay, hindi ko alam kung gagana yung plano ko ha, pero susubukan natin. Sana mapatawad ako ng mga magulang niya, pati ng Diyos sa kung ano man ang kakalabasan nito. Anak, isipin mo na lamang na ang gagawin mo ay para sa ikabubuti ng iyong pinsan. Bahala na ang Diyos sa paghuhusga.
Gawin mo ang sa tingin mo'y nararapat. Pagsapit ng gabi, pinuntahan ni Cora ang pinsan. Walang tao sa tahanan. Kinakabahan si Cora sa maaaring ginagawa ng mga oras na yon ng pinsan, kaya minabuti niyang magintay. Sa taniman ng kakao nag-abang. Ilang sandali ang lumipas, nagulat ang dalaga. Nakita ang magpinsang si Onyok at Raprap na lumalapit sa bahay. Lumilingon pa ang dalawa. Inakyat ang bakod ng tahanan. Etong dalawang to, hindi lang pala pambibwisit yung inaatupag. Magnanakaw din pala. Sumunod si Cora. Hinuli sa akto ang dalawa. Naghahalongkat ng mga gamit ang mga ito, pero walang nakuha dahil sa pagdating niya. Ang galing nyo, no? Pati pag nanakaw, pinasok nyo na. Kaya kong palampasin yung pangapi nyo sa akin eh. Pero yung magnanakaw kayo, dito pa sa bahay ng pinsan ko, yan ang hindi ko papalusutin. Kagad niyang binigwasan ang dalawa. Sa lakas ni Cora, kagad natumba ang mga ito. Ang sama talaga ng dating mong babae ka. Ang sakit mo na nga sa mata. Sagabal ka pa sa ginagawa namin. Pumasok ka din dito. Ibig sabihin magnanakaw ka rin. Kaya ako pumasok dito kasi nakita ko kayong dalawa. Ang lakas ng apog yung magnakaw. Sa kulungan ng bagsak nyo ngayon. Patuloy na ginulpe ni Cora ang dalawa hanggang sa mamilipit sa sakit. Natigilan lang nang dumating ang kanyang pinsan. Wala ito sa sarili. Duguan ang bibig at damit. Teka, anong nangyari dyan? Bakit ang daming dugo niyan? Nataranta ang mga ito. Nagunahan sa paglabas ng mag-iba ang kilos ng babae. Naging agresibo nang mapatingin kay Cora. Labag man sa kalooban pero kailangan niyang labanan ang pinsan. Nung una hinuli lamang ang mga kamay para mapigilan, pero hindi may pagkakaila ang lakas. Ilang beses siyang nadaig. Dumating pa sa punto, gusto nang sukuan lalo na nang masakal siya nito. Diana, pinsan mo ko si Cora, gumising ka. Huwag kang magpadala sa sumpa ng halimaw sa'yo. Wala siyang nagawa kung hindi ipagtanggol ang sarili. Hindi sinasadyang masaksak ng dalang balisong. Naging malala ang kalagayan. Humandusay. Tutulungan niya sana ang pinsan, kaso nga lang bigla itong sumugod. Kinagat siya ng kinagat. Nasaksak niya uli ang pinsan. Marami na ang tama pero gumagalaw pa rin. Tumigil ka na, Diana. Labanan mo yung halimaw sa loob mo. Ayaw kitang patayin. Kaya pakiusap, tulungan mo yung sarili mo. Walang magawa ang pakiusap ni Cora. Nangingibabaw ang pagkaaswang ng pinsan. Dahan-dahang nagpapalit ng anyo habang nagtutuo sila. Pikit mata na lang siyang lumaban. Hindi rin ninais na pabayaan ang sarili sa mga atake nito. Mas lalong naging agresibo ang aswang. Ilang ulit na tumilapon sa magkabilang dingding. Iningatan niya na hindi tumama ang ulo habang nag-iisip. Nang makatsyempo, nadampot muli ang balisong. Dito siya bumawing mabuti. Buong puwersang sinaksak ang dibdib ng nilalang. Sinigurado niyang mapupuruan ng puso upang matapos na ang laban. Makalipas ang ilang sandali, bumagsak na ang katawan ng kanyang pinsan. Wala na itong buhay. Hindi siya makatingin. Nanginginig ng mapagtanto ang ginawa. Anong ginawa mo? Pinatay mo yung pinsan mong aswang. Wika ni Onyok. Napalingon si Cora nang marinig ang boses ng lalaki. Bumalik ang mga ito kasama si Mang Iyok. Kayong dalawa, itikom niyo ang bibig niyo kung ayaw niyong malagot sa akin. Wika ni Mang Iyok sa dalawang lalaki. Sumunod naman ang mga ito. Tumabi si Cora habang inaasikaso ni Mang Iyok ang bangkay ng aswang. Binalot ng mabuti, gamit ang makapal na telang nakita sa loob ng tahanan. Sinigurado nila na walang ibang makakaalam sa nangyari.
Bahala ako sa kakaisip. Alam kong kumilos ka na eh. Saktong nakasalubong ko yung dalawang yan. Huwag kang mag-alala. Hindi magsasalita ang dalawa, ako ang bahala. Ikaw ba, anong gagawin natin sa bangkay? Hindi ko po alam, Mang Iyok. Tama po ba yung ginawa ko? Cora, walang mali sa ginawa mo. Mas mainam yan. Matitigilan na ang kasamaan. Maaaring magalit ang mga magulang nito. Pero ano pa nga ba magagawa? Nangyari na ang dapat mangyari. Ilang sandali pa dumating si Nanay Melda. Mas lalong kinabahan si Cora nang makita ang mga magulang ng pinsan. Kagad siyang humingi ng tawad, pero mas nagulat sa sinabi ng ina. Inaasahan na namin ang mangyayari. Ang totoo, naduwag kami. Hindi makapag-isip ng tama. Sinadyang iwanan si Jana kasi natatakot kami na baka magawa ng masama. Nagtago kami sa malayong lugar. Hindi namin kayang makita si Jana sa ganyang sitwasyon. Tama lang ang ginawa mo. Naintindihan ni Cora ang ibig nitong sabihin. Siya ngayon ang nagalit. Sa halip na tulungan ang anak, tinakasan, iniwanan at pinabayaan. Dinala ang katawan ni Jana sa morgue. Walang naging problema dahil may kaanak sa loob. Pinayagang sunugin ang bangkay kahit hindi idaan sa ospital. Hindi pumayag si Cora na dalhin sa bahay ang abo nito sa pag-aalala na baka may kasamang sumpa ang katawan ng pinsan. Matapos ng insidenteng iyon, pansamantala siyang nagpahinga sa panunugis. Masakit para sa kanya ang ginawa. Sariling kadugo ang napuksa. Sa paglipas naman ng panahon, unti-unti niya itong tinanggap. Patuloy niyang ginampanan ng tungkulin